Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gian. Okay guys, JD versus Unico naman for this review. At galing pa rin to sa Universículo 13. Ito yung kasabay ng Nego G at C-Rhyme sa pagkakatanda ko. So ayun, JD versus Unico, actually ano siya para sa akin, hindi naman siya ganoon ka style clash kasi kahit at some point makikita mo rin yung similarities nila in terms of aggressiveness tsaka sa pagiging, alam mo yun, yung pulido bigay ng setups do sa mga punchlines or haymakers nila. Pareha silang ganun So it's a battle na lang talaga kung sino yung mas epektibo na delivery at aggressiveness sa bawat isa. So ayun, JD Unico, alam ko babawi to si JD kasi talo to kay Raffian 'di ba? Sa si Unico naman, alam ko may last battle si Unico, hindi ko lang matandaan kung kanino. Tapos ang pinaka gusto ko talagang makita na battle ni Unico is yung battle niya kay Raffian. Kailan kaya natin mapapanood yung Unico vs Raffian no? So yun, sa akin lang naman ang pinaka sa ngayon ang pinaka magandang i-match talaga kay Unico is si Raffian for me. So kayo, sino ba ang sino ba ang gusto nyong makatapat ni Unico? Sabihin natin sa ahon, 'di ba? Malay mo bigyan si Unico ng battle sa ahon. Para sa akin Raffian ang pinaka swak doon, 'di ba? Bagay na bagay 'yun sa sa ahon, 'di ba? Kay JD naman, sa pagkakatanda ko kasi nag-choke si JD dito, nag-freestyle siya. So ayun, napanood ko ng live to yung buong event na to. So ayun. Panoorin natin ulit at at the same time syempre reviewin natin. And tignan natin kung gaano ba kalapit yung performance nila sa bawat isa. So yun, JD vs Unico, game. Pakinggan natin unang banat Universículo 13, JD. Game. Yeah. Dami daw tao, nakakaya, lumabas kayo. Taki nga, naganas pa. Lumabas ba yung nakakahiya? Eh di dapat lumabas ka! Linak niya ako sa Facebook. Sabay gamit ang dami, talagang dinidikitan. Pas di ako kinakalawang, mali ka ng tinitiktikan. Pag ako nag-black out, wala kang makikita, parang nawala ng power. Magdidilim ang mundo mo na parang Earth Hour. Lahat ng account ko, na-black mo na din. Ganda nun magdidilim yung mundo mo, parang Earth Hour. Ganda nun, magandang linya yan. Dami, talagang dinidikitan. Ay, si Simili Pas di dun. ako kinakalawang, mali ka ng tinitiktikan. Pag ako nag-black out, wala kang makikita, parang nawala ng power. Magdidilim ang mundo mo na parang Earth Hour. Lahat Stig. ng account ko, na-black mo na din. Basta hanggang black ka lang sa Facebook, magka-black ko, Hakim. Napaka-rat mo na din. Magiging speech ang binibida. Tapos may nakatutok sa yung sniper o ngayon ka mag-espiya. Ika'y tutumbukin, mali ka nang mumultuhin. Sige, tingin ka lang nang makita mo yung bagay na di mo gugustuhin. Nagpapanggap na asset, mga play mo lame yan. Magiging spy mo pang kanto, ako pang Jason Statham. Bakit anong tingin nyo ako'y addict pa din? Mga badilometra, puro siya mo na lang kaya nagtutunog komedya. Kung may problema kayo sa pagbabago ko, nasa inyo na yung problema. Di na ako hihiling ng bato kahit magbagsakan mga kometa. Kaya punyeta, pasensya na. 1 week lang yung prep ko nang hindi sinasadya.
Sobrang galing ko kasi mag-freestyle. Nagpunta na ako ng di handa. Freestyle na lang, game? O freestyle lang sa Pasig. Mas naman damo na para bang talahib. Pero kaya man laglag, parang may natabig. At tama lang na tumahimik lalo na't merong panganib. Freestyle lang ang baon tapos gulpi pa. Naka 4-bar setup, naka multi pa. Sa akin lugi ka, gago pusi ka. Hindi ito magagawa kahit luni pa. Tangina pa ako yung freestyle. O may simigaw pa doon ang laban yung diwa ko na hati. Kasi nga kapag may laban sigurado na may bawi. Tsaka huwag kayong matakot sa freestyle to bagong hari. Tuto pa rin ko yung pangarap ko, Hiraya Manawari. Kasi yung sumigaw, putang ina mo, huwag ka sumigaw, baka magulat to. Nagpi-freestyle lang ako sa gitna ng rounds, babalik din ako sa sulat ko. Ano, gusto mo ako subukan? Para mas lalong umayaw ka? Gusto mo makakita ng freestyle on the spot, tang ina mo, gumalaw ka. Hoy, gumalaw ka! Tang ina, sabog! Bakit sabog ba yan? Sobrang takot sa freestyle ko, ayan, na-stroke na lang. Okay. Ramdaman ka ba? May nginig sa dulo. Kaya pinatigil niya pati pintig ng puso. Huminga ka naman. Huwag masyadong alanganin. Kung nagagawa ko na ng freestyle, pati yung hangin. Mga rounds ko solid tol, sa'yo daming butas open force. Tatamaan ka, taas baba, performance ko overall. Ikaw, wordplay mo ang gulod. Wala kang timing, tanga. Wala kang karapatan sa ganun. Bakit? Uprising ka ba? Joke lang din. Wala akong pakialam sa urado kahit di ko pakilala. Papakita ako sa galing ako mananalo at hindi sa pakisama. At eto na panghuli, para bago pa matapos. Mamaya muna kulutin yan, yung dugo niya pakipunasan pagkatapos. Okay. That's the round 1 of JD. Ano sa akin to be honest, parang hati yung opinion ko dun sa pinakitang performance ni JD. Sa akin lang naman, hindi ko alam kung paano nyo makikita yung ganong performance ni JD, pero for me, hati. So, paanong hati? Pwede mong sabihin, pwede nating i-take as ano yun, as freestyle talaga. Diba? Kasi may mga times na hindi lumalapat or hindi tumatama kay Unico. Tapos parang mahalata mo rin na sa delivery niya may mga stutter. So parang parang freestyle talaga. So isa yun sa mga sinasabi kong hating opinion ko. Pwede ring hindi siya freestyle, pwede ring sulat siya. Kasi nakita niyo naman kung tuloy-tuloy 'di ba? Tuloy-tuloy yung freestyle ni JD na parang naka-imbak talaga sa utak niya, sa isip niya yung mga sasabihin niya. 'Di ba? So parang hati siya sa akin 'Di ba? Pwede mong sabing freestyle kasi may mga stutter. Parang nag-iisip siya ng mga salita. Pwede mo ring sabihin hindi siya freestyle kasi tuloy-tuloy yung delivery. 'Di ba? So it's either ganun lang, it's either freestyle or not. Ganun lang talaga. Pero sa performance ni JD, dikit talaga 'di ba? May mga malilinis, may konting rough, lilinis ulit, may rough ulit, 'di ba? 50-50 talaga siya. So sa content naman, sa tingin ko nagkukulang sa sapat na anggulo para tamaan si Unico. Kulang sa mabigat na impact para kay Unico. So yun yung mga nakikita ko, yun yung mga napansin ko. Sabihin na nating freestyle yon, pero sa tingin ko rin hindi enough yung mga naisip na anggulo ni JD para kay Unico para matamaan ng solido, 'di ba? So ganun ko siya nakita, 'di ba? So yun, makikita natin yung pinagkaiba, yung difference ng dalawang round 1 kapag narinig na natin kay Unico. So yun lang naman yung sa akin, yun lang yung sa side ko. And kung iba yung tingin nyo dun sa sa round na yun, it's on you, 'di ba? So yun,
Round 1, Unico, pakinggan natin. Unang banat. Yo! Tangina naman. Desperado na masyado. Ang galing ng freestyle, kabisadong-kabisado. Tapos tangina, pambomba na yun. Yung sumigaw, halata naman, tropa mo yun. Di ba? Tanginan to. Tapos, umaasta pa ditong siga. Halata naman na freestyle yung binitaw mo, pre, kasi nga sobrang hina. Tanginan to. Tignan natin kung kaya niyong talunin yung JD na wala ng beat. Okay, maganda yun yung pinunto ni Unico dun sa ganda ng freestyle, kabisado. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kaya ang take ko dun, 50-50. Pwedeng freestyle, pwedeng hindi. Kasi nga, sa delivery ni JD, pwede mo sabihin na nagkaka-stutter, nag-isip siya ng ibang o yung mga salita na papasok sa isip niya. Or pwede ring sulat kasi nga 'di ba dire-diretso rin mahirap bigyan ng judgment yung performance ni JD kasi pwede mo siyang tignan sa both side pwede mo siyang tignan as a freestyle, marami kang pwedeng sabihin or marami kang pwedeng i-proof na freestyle yon, pwede mo rin siyang tignan as writtens kasi marami ka rin pwedeng makita as writtens. So ganon. Unico. Tanginan to. Tapos, umaasta pa ditong siga. Halata naman na freestyle yung binitaw mo, pre, kasi nga sobrang hina. Tanginan to. Tignan natin kung kaya niyong talunin yung JD na wala ng bisyo. Wala na nga bang bisyo? O baka? Wala namang bisyo talaga. Napilitan lang sakyan yung addict bars, shabu bars, kasi nga mabenta. Patawa. Tapos sabay biglang, JD na nagbago! Nung yung mga tao, umay na sa kanya. Hoy, anong JD walang bisyo? Huwag ka nga dyan magpabida. Tangamulat sa pool naman, tingin ko sa'yo walang tira, sobrang hina. Kaya nga, ultimo si Range dati. Di siya pinapansin pagkat pag kinumpara to dun kay Range, sobrang layo ng agwat. Hoy, wag kang feeling na angat. Range, kahit yung agwat. JD, di magkoka, madali pa ring mabody bag. Di mo kailangang itigil yung droga. Ang itigil mo yung battle rap o punching bag. Ngayon mo pa talaga napili na mag-stop kung kailan kailangan mo magsabu para mahabol mo ating gap. Laughing stock! Ko palagi yung mga linya nito, lalo nung laban nila ni GL. Sabi ba naman niya, aksidente tayong nagkasabay sa pag-ihi at di sadyang masabi to. Nakitaan kita ng maliit na bagay, pasalamat ka nga pinalaki ko. What the fuck? I mean, gets ko naman yung wordplay. Ang tanong ko lang dun, pre, yung bang maliit na bagay, paano mo pinalaki? Talagang sinigaw pa with feelings. Enjoy na enjoy yung moment. Ibang klase yung cravings. Titi ng current. Maliit na bagay, pinalaki. Dahan-dahan pang pinapaliwanag sa crowd nitong damuhong to. At kaya naman madali nila na-gets kasi nga sinubo mo. Bading! Sinubo mo. At balita ko, kaya ka rin nasisante sa trabaho mo sa barko kasi yun din mismo dahilan. Paano nahuli siyang naninilip kagaya nung ginawa niya kay GL kaya siya nalintikan. Napakatindi niyan, puro na lang kabadingan. Imbis na mga kalawang sa barko, ba't yung mga katrabaho mo napili mo na titikan? That's sa'yo, saksakin sa tagiliran ng kutsilyong pangarne. Wakwakin hanggang sa tipong di na kayang matahe. Kutkutin ng kutkutin, sige damhin mo yung hapde. Ngayon yung maliit na bagay, ako naman nagpalaki. Ano ba kasing iyayabang sa akin nito? Magaling siya mag-freestyle. Tangina mo, ano naman? Magaling din naman mag-freestyle si Yang Wan sa Kabadang. Diba? Man, that magaling magsulat, ganon. Si Yang Wan at sa Kabadang, tuwan-tuwa ka kapag yung mga freestyle mo napapalakpakan. Di ka man lang nalungkot, wala man lang pumapansin dun sa pinagpuyata mo ng isang buwan. O baka sabihin, nice. di ko kasi kaya yung ginagawa niya, kaya yun yung napiling silipin.
Champion din ako ng tryouts. Kaya ko din na mag-freestyle. Ayoko lang yung mga tao na bibitin. Pero ikaw, kahit bigyan ka ng 3 months prep, di mo pa rin kaya yung gantong klase ng written. Kaya sige, magrebat ka na. Galingan mo manggulat. Damihan mo para yung mga tao mas mabulag. Para magwala yung crowd. Kasi nga, ang lakas ng bungad. Tas sabay-sabay ma-disappoint pag narinig yung sulat. Nice! Okay. Wala tayo narinig. Eto wala tayo narinig na wordplay kay Unico. Iniba, unti-unti nang iniiba ni Unico yung estilo niya. And buong round 1 buong round 1 wala tayong narinig na kahit isang wordplay. Or kung meron man, hindi ko napansin. Kung meron man, comment section na lang tayo. Pero para sa akin, hindi, kung meron man pero sa tingin ko wala More on punto. More on punto yung atake ni Unico dito. At ayun, tuloy-tuloy na performance para kay Unico. Ganda nung ang ganda nung mga napili niyang angulo para kay JD. Yung maliit na bagay, pinalaki, tapos nilipat niya naman sa ginawa niyang angulo, ginawa niyang bala para kay JD, yung saksak sa tagiliran. Ngayon ako naman yung nagpalaki ng maliit na bagay. So ang ganda nung transitions from addict, sinasakyan yung addict bars, shabu bars, na baka naman wala naman talagang bisyo, di ba? So the transition was very effective for Unico. So ayun, ganun yung naging gap. Maganda rin yung range, hindi pinatulan ni range kasi maalayo yung gap. Ang ganda nun. Maganda yung mga napili talaga ni Unico dito. So sa tingin ko, bibigyan natin kay Unico yun sa siguro 9-7. Hindi ko muna ipe-perfect si Unico dito. Sa tingin ko kasi meron pang mas malakas na Unico. Sa tingin ko nagpapainit pa lang si Unico sa unang ikot. So mag-expect tayo sa rounds 2 and 3 na mahigitan ni Unico yung performance niya dito sa unang ikot. Okay? So yun, 9-7 in favor of Unico. Medyo nakukulangan talaga ako sa performance ni JD dito. Sabi ko nga 50-50 to. Pwede mo siyang tignan as freestyle, pwede mo siyang tignan as written. So kung titignan mo siya in both ways, makakita ka ng mga rason na nagpapatunay na freestyle yun or nagpapatunay yun na writtens. So it's up on you kung paano nyo nakita yun. Pero for me, hati talaga yun. Kaya 7 points muna kay JD. Hindi rin ganoon ka-epektibo yung mga napili niyang angulo for Unico So, yun. Unico, 9-7. Round 2. Game! Game! Malaki daw agot namin ni Range. Nakakahiya yung punyeta. Si Range kasi lalaya pa sabay ko, wala kang laya, parang reclusion perpetua. Ayaw mo ako mag-rebat? Gusto ko sana ng galingan. Gusto ko sana mag-rebat tungkol sa drugs, kaso ayoko na yung balikan. Tapos tinitira mo pa na nagre-rebat lang ako paulit-ulit. Di mo lang kayang palitan. Kaya ako nagre-rebat para yung mga magagaling magbasi. Tangina na wala ako, pre. Huwag mo akong patuloyin. Game. Gusto yata ng pisikal ang pagkabuli mo. Gusto yata ng pisikal ang pagkabuli mo, asa. Unol kahit nirikalin mga multi mo, tsamba. Pag nagulpi to sa publiko, karma. Eto Unico, ako mala Yujiro, Hanma. Yujiro Hanma, okay. Ututusin kabash ko to. Siya pa nga nag-lead ng seasons. Mas napansin ni Enigma na bigyan ng recognition. Kaso lang napag-iwanan at alam nyo rin yung reasons. Rookie of the Year na naging basta para si Ben Simmons. Paano? Naglalabas ng screenshot sa batin. Tangina ba din galawan? Pagiging traitor mo lang ang tagay mong nailarawan. To sobra mong snitch, dapat pagdudahan. Naglalabas ng usapin na siya ang mas pinag-usapan. Naglalabas ng peking combo para may patunay. Umaasa sa edit o galawang AI. Ako rin galawang AI. Kaya iwan kapag turnover.
AI sa AI ay ganun lang crossover. Over. Punch Okay. per punch, sunod-sunod yung order. Mamaya pag sila nag-screenshot, burado ka sa poster. Mga punches ang bigat, parang naka-power up. Di kinaya magnitude, magugulat, may aftershock. Sunod-sunod na uppercut, meron pang head crush uppercut. Kaliwat kanan, combo ni Juggernaut. Kahit pambagala at slow natin, babagsak sa akin si Baba, punches ko, jaw dropping. Walang peace sa akin, peace para mas nama mo. Ito ang alay ko para bukas sa ating pambansang kamao. Ayatang ina mo, galingan mo si alalayan. Suntok ko, sunod-sunod, di tirang to talagang pakiyawan. Lahat sa'yo lalanding, di ma-handle ka na handling. Puro ka maowang sasalubong, parang binugbog na ka-pricing. Lahat pasok, parang may hiring, masasapok, ganyan ang writing. Nabugbog na kita, nag-exhibition pa ng rhyming. At yan ang wala ka, asa ka lang sa wordplay. Ako kaya ko lahat, magdamagan all day. Nagpa-flow pa ng pilit, pati yung rhyme siya OA. Ako magic panoorin, parang nasa Broadway. Pag masarap, foreplay. Pag nag-rap, okay. Iba't iba yung hinahain, parang naka-buffet. Kaya sige, rounds mo na. Mag-imbento na kwentong dinisenyo ng iba. Pakisentro na perfecto at i-echo pa sila. Sige, sila ehemplo, sige, reto at perfecto tangina. Pero paano ka naging unique kung kapareho ka nila? Yung paano ka naging unique, kapareho, kung may kapareho ka nila, marami nang gumamit nun, di ba? Marami nang gumamit nun. Simula rookie days pa lang ni Unico, marami nang gumagamit nun eh. 4 or 5 ata standing ni Unico. 4 or 5 ba? Hindi ko na matandaan kung 4 or 5. Pero sa mga battles ni Unico, ang dami ko naririnig na unique. Paano ka naging unique, may kaparehas ka, mga ganun. Inaanggulo pa nga sa kanya si JM Lopez, 'di ba? So ayun. Hindi talaga epektibo si JD sa pagkakataon na to or sa gabing to. Hindi niya andun naman yung andun pa rin naman yung delivery ni JD, andun pa rin yung pagiging agresibo. Pero sa tingin ko sa angulo at saka sa sa references doon nagkakatalo eh. So yun. Unico tayo. Palakpakan naman natin si JD, ang galing niya talaga mag-freestyle. Ang ilan to. Yo! Last battle ko na to! Game! Titigan nyo pa lang yung pagmumukha nito. Alam nyo na kaagad walang konsensya si pare. Tignan nyo naman kasi yung itsura. Mukhang nangmumulestya ng pare. Pero di naman daw siya pangit. Bad boy look lang daw siya. Bad boy look! Ulul, dugyot ka puya. Magkaiba yung mukhang masama sa masama yung itsura. Anong bad boy look, bad boy look? Mukha kang walang ligong taong grasa. Sa lugawan mo lang nararanasan na magtuwalya, kaya nga ang baho-baho mo. One time nakainuman ko to. Doon kami sa tabing dagat. Sobrang baho, kakaumpisa pa lang nung inuman, ang sarap pagbanlawin kagad. Kasi nanggigitata ka na nga sa dumi. Nagpatato ka pa talaga sa batok. Ano bang akala mo, matindihan? Tanga, sobrang itim ng batok mo, wala ding maintindihan. Paano ba naman? Mula sa talampakan hanggang sa ulo, yung mga tattoo nito, wasagwa, walang kapararakan at walang punto. Pinaglalagay na lang ng basta, pusa ko bahala dyan sa damuho. Yung mga kamao ko magmamarka, may ipapangit pa yung tattoo mo pag tinatad na kita ng pasa. At kapag natalo, isa lang ang sigurado, di natuwa apila. Wala namang bago, sanay na yung binababoy ng iba gamit tinta. Pero maiba, kasi yung last battle nito, talagang pang-battle of the year. Oo, dikdigan naging laban. At malamang kundi nga siya nag-choke doon. Panalo pa rin naman si Rafian. Ululang wak ng mga banat mo. Tsamba-tsamba lang pag nagbalik. Ako, binubuhos ko lahat sa tinta. Di ako nagtitipid. Kaya nga last battle ko na to, ang madalas ko na nasasambit. Pagka tinuturing kong huling battle ko na lagi kada papanik. Hindi tayo pareho. Nice. Kasi mga banat neto kadalasan, kundi pang tanga ay sobrang corny. Sabi niya sa isang battle niya, panay katirang patalikod parang si Stephen Curry, ha? Si Stephen Curry, tumira patalikod. Tumira patalikod.
Baka tumira sabay talikod, yun yung ibig mong sabihin sa linya. Yun yung ibig mong sabihin sa linya. Minsan ka na nga lang mag-basketball reference, ayop ka, sablay pa yung tira. Nice. Tapos nung laban nila ni Vitrum, para lang may maribat tong punyemas, bigla-bigla na lang niyang sinabi, kapit daw niya si Ma'am Nina Sandehas. Si Ma'am Nina, si Ma'am Nina nun, hiyang-hiya yung muka. Nung narinig yung mga sinabi niya, patawa-tawa lang siya sa gilid nun, pero gustong-gusto ka na niyang patuwin ng camera. Si Ma'am Nina lagi yan, support sa Flip Top anytime. Tinuring niya tong pamilya at hindi lang basta grind. Pero nung narinig niya yung mga pinitaw mong line, parang gusto na lang niya bigla-bigla na mag-resign, ayop ka. Mawawalan pa kami na maangas na pang profile pic dahil sa'yo. Tangilan to. At sa mga ganito, binubugbog, sinasapak, tinatadyakan ng walang preno hanggang isugod sa ospital sa lala ng sinapit niyang pendeho. At least pag nasa ospital ka na, matutupad na yung pangarap mo na kwento. Magkakaroon ka na ng kabit pag may nakakabit na sa iyong suwero. At last, may mga paninira kang sinasabi sa akin tungkol sa mga kapwa natin Battle MC. Pero di na para ilabas yun sa battle natin. Para ilabas yun sa battle natin, kaya di ka dapat na mag-worry. Oo, para talunin ka, di ko na kailangan mag-snitch ng story. Di ako titira patalikod, di ako si Stephen Curry. Okay. Iba na talaga yung yung estilo ni Unico. Tinigil na talaga ni Unico yung yung mga wordplay. Rap skills ang naging highlight ni Unico para sa akin dito sa round 2, 'di ba? Kung sa round 1 ang pinaka naging highlights ni Unico doon is more on punto, 'di ba? Mga punto. Sa round 2 naman, rap skills, nakita niyo yung flow, nakita niyo yung extended rhyme schemes, nakita niyo yung mga line mock, 'di ba? Pero para sa akin, ang pinaka-highlights na doon yung flow, yung rap skills. 'Di ba? So, ayun, ganun lang. Ano naman hindi naman siya ganun ka-debatable, hindi naman siya ganun kadikit per round 'Di ba? Aminin nyo guys, malayo yung naging since hindi naman handa si JD dito, nagiging malayo yung gap talaga ng performance ng dalawang MC. Siguro kung handa si JD dito, baka mahirapan tayong i-breakdown to ng maayos, pero sa tingin ko, itong battle na to, first 2 rounds, salata nyo naman kahit tignan nyo lang sa performance diba? Performance, mas pulido yung kay Unico, mas tumatama, mas may kwento, mas may concept, diba? Yung sulat niya, tumatama, may naka 4-bar set, may haymakers, may punchlines, diba? So, doon pa lang makikita mo na iba yung malayo yung naging gap. Pero syempre hindi dahil sa malayo yung naging gap dahil sa hindi nga nakapaghanda ng maayos si JD, 'di ba? So props pa rin kay JD kasi andito pa rin siya, 'di ba? Hindi sumipot pa rin siya, yung iba nga hindi na sumisipot 'di ba? So ayun, kay Unico pa rin 9-7 pa rin to para sa akin. Although may choke pala si JD dito, no. Sige. 9-6 for Unico. So that's 18-14, tama ba ako? 7-6 13 pala, 13. So 9-9, 18-13 in favor of Unico first 2 rounds. Round 3. Okay. Diyadama yung pasininga Sandeas. Tignan mo, nagkakamera ng matiwasay. Kung yan sinasabihan kong kabit yung asawa mo, kayo naghiwalay. Eto bawi. Talagang umayon. Makikita mo kung aaw sa round 3, kainuman mo sa dagat, usay doon. Game? Sinabihan niya squatter mga 3GS. Kala mo taas ng level. Pero naramdaman niya tutuluyan siya sa squatter na ipag-settle. Di kina... Harap-harapan kinupronta, di kinaya mga dagok. Sinasabihan siyang walang tahanang, binahayan siya ng takot. Kala mo napakayaman pag umaanggel gago? Tandaan mo, mas kadalasan ng squatter tao. Kaya ayaw namin sa'yo yung attitude mo, Hassel. Sablay yung ugali kahit sa kapwa battler.
Pagiging traidor ang tagi mong na master. Sayang! Kung nabubuhay ka Romano, papakita ko kung paano tumalo ng cancer. Sayang di natuloy yung laban natin bago yung mundo lisanin. Bibigyan sana kita ng magandang tribute bago niya kuhain. Gusto pa naman puro dark side, sabi ko aking sisikapin. Gagawa ako ng image ring hindi na kayang ma-imagine. Pero dahil wala ka na, sa kanya ko si sentro. Total galit ka dito, alam ko rin yung pwesto. Para mabawi ang kadyang ko diretso. Ikaw na bahala sa kaluluwa niya kapag katid ko sa impyerno. Pati sa tanas, oh my God. Pang-ina, wala kang takas. Ako yung bumulong sa bumulong kay Eva para pakain yung mansanas. Basta halit masasalot sa Egypto. Kaya kong banggitin yung niga tsaka injo. Sobrang demonyo ko, ninuno ko, nagpako kay Kristo. Gumaganyan-ganyan ka pa, ba't gumit na pa to? Di na ako basta nagre-rebat, ibabalik kita sa lumika sa'yo. Ibigyan kita ng farewell party, lagi mong maaalala. Kumpleto ang kaibigan, kaibigan at barkada. Iikot tayo sa lugar mo, sumama ang sasama. Pero libing mo na pala, inaakala mong parada. Paghatid ko sa antungan at mag-enjoy para sa huling parada ni Parking Boy. Okay, maikli. Tapos, hindi na talaga nakakabawi si JD dito. Wala na. Hindi ko masasabing white flag yon kasi kahit pa paano nag-spit naman siya. Pero sa tingin ko, wala na, hindi niya na nabawi yung first 2 rounds. Pwede sana may chance sana si JD makabawi Pero sa tingin ko, sobrang laki na ng butas dun sa first 2 rounds. Kaya, kahit na sabihin nating maayos yung performance niya dito sa round 3, hindi pa rin enough. Hindi pa rin sumapat para dun sa butas o dun sa choke or sa dumi ng performance sa first 2 rounds. Gets nyo? So yun lang. Round 3, last ni Unico. Game. Yo! Yung enter niya, Parking. Tangina, yun na ba yung best shot? Pues dapa ka ngayon sa parking, parang luning na setup. Tangina, tignan nyo. Di ba rebuttal to, magaling mag-rebat to, naiinis na siya. Rebat na nga lang daw yung ilalabang niya sa akin, pinapanis ko pa. Body bag. Yo! Nung last battle na ito, bigla na lang yan tinira si Tipsy D sa di ko malamang dahilan. Tangina yung utak na ito, sobrang toxic. Sabi niya, magnakaw ng bars sa foreign, ganun ba magbigay ng Tipsy D? Di ko magets, andun yung logic. Tanga di ka papansinin ni Tipsy D kahit anong gawin mong pang to-talk shit. Saka alam naman natin na itong JD madali lang itataob ng alcoholic. Pero ang tanong, nice. Ba't ka nga ba galit na galit kay Tipsy D? Eh di ba parehas kayong taga-Bataan? Eh di dapat isa ka pa nga sa supporter. Galit ka ba kasi ang gaganda ng mga paninda niya tapos wala kang pang order? Ayan to. Pero kung bakit ka galit sa mga kalugar mo, alam ko yung mismong dahilan. Paano si Sir Deo kahit panay patawa lang pinapalakpakan? Napamahal na sa ilan. Si Poison 13 tinalo si Sinyon, ito lang nakaraan. May sarili na negosyo, 2 na yung tubigan. Si Tipsy D ang Crown King, alam na ng madami yan. Sa lugar niyong pinagmulan, ikaw lang na pag-iwanan. Ikaw yung bataan ng mga taga-Bataan. Ano masakit? Makita yung mga kasabayan mo, nagbubunga yung kanilang mga pagpapagal. Ano masakit? Na nakikita mo yung sarili mo na napag-iwanan sa estado ng buhay at pagrarap habang patagal ng patagal. Ano masakit? Di ko na nga sinama si Gerald Tim eh. Di ba kababata mo din yun? Ano? Masakit pa masampal? O sige, wag na natin pag-usapan yung mga hit song ni Gerald. Baka maisip pa neto magpatiwakal. Ano masakit? Nice! Ano masakit? Eh di wag na rin natin isama sa usapan si EJ Power. Kasi di ba kasabayan mo rin yung dati sa Bataan mag-rap? Si EJ Power ngayon, sundalo na sa ibang bansa. At yung karera sa hip-hop, pasarap ng pasarap. Ikaw yung may linyang kaliwa kanan, kaso yung buhay naging masaklap. Pag si EJ nagkaliwa kanan, saludo yung natatanggap. Ano masakit? Paano nga yung sinabi mo kay Saki? Iniwan na siya ng mga kaibigan niya nung panahong siya ay nakulong. Sabi niya kay Zaito, iniwan ka na ng pamilya mo kasi sa droga nalulong. Si Kairam naman, iniwan daw ng nanay at tatay kasi namatay, ganun ba yun? Paulit-ulit ka na lang sa anggulong iniwan. Tangina mo, nakakaumay. Hiyang-hiya naman kami sa taong napag-iiwanan yung buhay. Gising! Gising!
Huwag mo sa aming ibato yung mga bagay na nararanasan mo, tanga. Ang sarap naman ng buhay mo, kumaharap ka lang sa salamin, nagkakaangulo ka na. Gusto nyo na sample pa? Sakit. Tinira niyang probinsyano si Castillo, as if naman na yung Bataan ay isang city. O di ba ang husay mo? Si J. King daw walang kwentang ama. Paano nga yung rebat mo kay Zaki? Di ba halin ang di ko sustentuhan, at least binuhay ko? Ang galing mo naman po pala talaga umanggulo. Sadyang napakaangas. Yung mga binibitawan niyang salita, alam niyang masasakit. Kasi siya rin mismo nakaranas. Hipokrito! Pero pag-usapan natin yung sinasabi mong kahit di mo panagutan, at least binuhay mo. Eh di proud ka pa na may tinakbuhan kang bata. Di mo ba alam kung gaano kasarap sa pakiramdam na makita mo yung anak mo lumalaki sa yung puder masaya? Tipong tuturuan mo siya magbisikleta at aalalayan pag masisemplang na siya. Sino dito mga magulang na taas kamay? Nakikita mo ba kung gaano ka-proud yung mga yan na magtaas ng kamay habang may ngiti sa mata? Habang ikaw di mo man lang mataas yung kamay mo kasi alam mo sa sarili mo wala kang kwenta nga ba? Aray ko! Kaya wala nang nakakapagtaka pa kung bakit ka napag-iiwanan ng lahat. Karma mo lang yan dahil dun sa iniwan mong anak, bitch! Tang ina mo! Left top on the versikulo 13. Tang ina. Iyon yung pinakamalakas na round ni Unico sa battle na to. Solid yung pinaka gusto ko Although malakas naman yung buong round 3 ni Unico, pero ang pinaka nagustuhan ko sa round na to is yung yung sino dito yung mga magulang na, sino dito yung may mga anak, yung nagtaas na kamay. Ganda ng setup na nagtaas na kamay, hindi mo ba nakikita kung gaano kasaya magtaas ng kamay yan habang sayo di ka makapagtaas ng kamay, di ba? Ang ganda ng setup. Ganda nun. Yun yung pinakamalakas, and para sa akin, yun yung pinaka nagdala yun yung nagdala sa round 3 ni Unico maging ahead dun sa first 2 rounds niya. Kasi, to be honest, para sa akin, first and second niya, kapantay ng round 3 Sabi ko, nag-aantay lang ako ng konting palo talaga sa round 3. Tapos, ayun yung naging, nakita ko, yun yung naging, yun yung napansin ko. And sa tingin ko, yun talaga yung pinaka naging turning point ng round 3 para masabi kong ito yung pinakamalakas na round ni Unico. Hindi na natin kailangang i-breakdown ng mas malalim. Hindi na natin kailangang i-breakdown ng mas detalyado. First and second, nakuha na ni Unico yon. Then, round 3, formality na lang. And yun, all 3 rounds, Unico. Hindi naging ganun ka-ayos yung performance ni JD. And sa tingin ko naman, hindi naman siya ganun ka-debatable. And one-sided naman yung battle. Okay? Unico. Hindi na ako, si Unico, guys, share ko lang, hindi matuloy-tuloy yung namin, napag-usapan namin. Ang dami ko nang naka-schedule na, sorry guys, sorry talaga. Marami na kami naka-schedule na collab. Pero hindi kami makapag-start. Grabe. Wala kasing place Wala kasing place. Marami nang nag-aaya. Hespero. Shoutout kay Hespero. Jem Lopez. Tas si Unico. Sayang, pero soon mag-ano rin kami, matutuloy rin. Da Vinci, shoutout kay Da Vinci. Gusto rin ni Da Vinci. And ayun. Tignan natin kung kailan mangyayari. Gugulatin ko na lang kayo. Gulatin namin kayo, guys. Mag-upload na lang kami bigla, or ako bigla nang may kasama na ako mag-review ng battle. Pero sa tingin ko matagal pa. We're working on it naman. Gulatin ko kayo doon. Okay? So yun. Para sa akin, Unico to, all 3 rounds. 13, Unico versus ang boto ng Urado, 5-0. Mag-ihay tayo lahat para kay Unico. Shoutout kay Unico. Shoutout kay JD. Yeah, hindi yun yung JD yung pinamalas. Alam natin, babawi yan si JD. Diyan, shoutout sa inyo lahat. Ay! Frus, isa ako sa bumoto kay Unico. Yeah, JD. Round Unico. 3, parang laylay yung mga rounds ni JD. Lalo sa round 2, medyo mahaba-haba yung mga dead air. Kaya, yun. Pero shoutouts pa rin kay JD. Yun, congrats kay Unico. Live from nga pala. Binoto ko si Unico. Sobrang saktong-sakto yung timing ng round 1 niya sa round 1 ni JD. Parang naglagay ng sariling lupit sa leg si JD noon nung
pinakita niya kung gaano siya kagaling mag-freestyle. Habang yung pyesa ni Unico naman, dun din nakabase. Naset niya yung utak ng tao na para ma-disappoint kayo sa sulat, kaya halos lahat ng rounds ni JD tinulugan dun. At sobrang lakas ni Unico mula sa angulo. Hanggang round 3, yun. All 3 rounds. Yun, Casper, binoto ko si Unico. Okay naman yung round 1 ni JD, pero di rin nga napaganda talaga yung mga pag-freestyle niya kasi hindi rin nag-pay off. Tapos ganun pa pala yung round 1 ni Unico. Talagang pinamukha niya na hindi na kailangan mag-freestyle para sa mga returns. Round 2 na wala na ng kumpiyansa sa JD, tuloy-tuloy si Unico. Tapos round 3, assassination na. Galing ni Unico. Yan, binoto ko si Unico. Para sa akin, all 3 rounds. All 3 rounds. Lumamang. Though, okay naman yung performance sa JD. Yung round 1, yung pinakamalakas. Then, hindi nakatulong yung mga slip-ups niya sa round 2 and round 3. Then, si Unico naman, yung intensity, pataas ng pataas. From round 1 to round 3. Yung round placing niya, napakaganda. Alam niya talaga kung saan yung trajectory ng buong round. Totoo. Then, yung angles ng mga napili niya, fresh ka. Hindi ko siya masyadong napanood na nagamit na kay JD sa mga battles. Tama. Siguro naman marami akong naalalang battle sa JD, pero yon, fresh yung mga angles, ang gaganda ng punto, ang gaganda ng landing, ng bagsak, kung paano niya tinahi. Parang sobrang ganda lang talaga nung performance ni Unico all 3 rounds. Pero props pa rin kay JD. Yon, congrats kay Unico. Yun, all 3 rounds, Unico. Yung sa first round, hindi masyado na pull up ni JD yung yung freestyle effect na mahaba. Yung pumasok lang doon yung huli. Then sa lahat ng round ni Unico, sunod-sunod yung suntok niya. Tapos kung titignan mo rin yung body language ni JD, hindi siya masyadong handa. Yes. Tapos kay Unico naman, swabe at mahusay. Mas naangatan din ni Unico yung freestyle tsaka yung rebuttal ni JD. So all 3 rounds, Unico. Ayun. So kung napansin nyo yung judgment ng mga judges natin, hindi na rin sila masyadong nag-deep dive 'Di ba? Doon lang mismo sa performance na lang talaga sila nag-base. And kita naman kahit doon na lang talaga tumingin Kitang-kita naman na lamang si Unico doon. Hindi na masyadong nag-deep dive, hindi na masyadong nag-per round na judging, hindi na. All 3 rounds talaga Unico 'yun. So, yun lang. And chill review lang para sa battle na to. And big shoutout ulit kay JD, bawi, pero kay Unico, congrats. Sana next matuloy na yung collab natin soon. Diba? So, yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.